Aral Forex. Kayang matutunan, pwedeng pagkakitaan. Okay, so recording to ng review sa trade natin sa gold. So nag-take ako ng short kay gold and ito yung naging bias niya. So may utang ako sa trade ideas na to na tatlong trades. So ito muna yung una, which is gold. So kung titingnan natin, meron tayong resistance dito. So etong nasa left is 4-hour candle. Ito, and then ito yung nasa right is 15 minutes candle. First is, tiningnan natin, meron tayong resistance dito. Then, kung titingnan natin yung RSI, medyo humihina na kasi siya, yung momentum. So, nagkakaroon siya ng weakness. So then, kung titingnan natin sa 15 minutes, ito yung gray area na to, yan yung pinaka-resistance area. So, nagkaroon ng run up on that area. Then, nagkaroon ng engulfing candle, yung kulay pula na to. So, yan yung naging signal ko to enter a short position. Ang stop loss ko is around that area, yung sa ibabaw. So, pero medyo reversal trade to. So, quick entry and exit lang siya. So, naging 1:1 lang yung trade ko dito. Weak hands. Actually, gusto ko siyang i-hold ng longer pero kailangan kong umalis ng bahay. That's why kinlose ko yung position. Okay, so ito yung naging execution ko. Kung makikita natin, ito yung engulfing candle na naging signal. Hindi ko siya napasok agad. So, after nung candle na to, nagkaroon ng pullback and then nagkaroon na naman ng red candle. So, that's around the same area ng entry ko. So, nag-decide ako na pasukin. So, ito yung mga entries. Then, bumuhos siya and then ito yung exit. Ito yung mga naging trades ko. 1, 2, 3, 4. Hindi siya ganun kalaki kasi tinetest ko pa yung lot sizing at this area. So, medyo kulang actually yan. Okay, so bakit dun ko tinake profit? Kung titingnan natin, ang objective ng trade ko is actually quick trade lang, no? So, yung stop loss ko is around dito sa ibabaw. Kung titingnan natin, yan yung stop area ko. Ito yung entry level ko. So, makikita natin at this point, yung level na to, that's 1:1. Ibig sabihin, yung same amount ng ni-risk ko, yun yung same amount ng naging gains ko. So, kaya doon ako nag-exit na. Okay, so bakit sa 1:1 ko lang siya kinuha? So, tingnan natin yung expectancy per trade. So, dito ko kinakalculate yung magiging profitability ng strategy. So, ibig sabihin, kung every time na mananalo ako, 50% of the time panalo ako and 50% of the time is losing yung trade ko, dapat at least nasa 1.5. Ibig sabihin is every time na meron akong winning trade, dapat 1.5 yung value ng amount na winning ko. And every time na meron akong losing trade is 1 lang. So ibig sabihin dapat mas malaki yung value ng winning trades ko. But on this case, ang tinitake profit ko is 1:1. Ibig sabihin, dapat at least 55 pataas yung winning rate ko. Kaya pwede ako mag-take ng 1:1. So, dito magiging profitable yung trade ko. So, ibig sabihin, okay lang na mag-take profit ako ng 1:1 as long as yung winning rate ko is above 55 or ideally above 60. Okay, so kung titingnan natin dito, ito yung parang baseline minimum 50% and 1:1 R. Ibig sabihin, pag 50% yung win rate mo and 1:1 R ka, ibig sabihin is break even yung area na yan. Pero, yung performance ko is actually around 67%. So, okay, so ibig sabihin, 67% okay lang na mag-take ako ng 1:1 R. Kasi, 50% lang naman yung minimum para mag-break even. So, anything above 50%, as long as 1:1 R yung lagi mong tinitake, anything above that, ibig sabihin, pwede kang maging profitable.
So, ayun yung naging trade ko for gold. And ito yung simple explanation dun sa profitability ratio natin. If you want to know more about Aral Forex, follow Aral Forex at Facebook, Instagram, TikTok at YouTube. Laging tandaan, sa Aral Forex, kayang matutunan, pwedeng pagkakitaan.